oras po natin, Chi, tinan mo nga naman, ang aga pa pala, Chikyam Kong Puehon, 7:08 ng umaga, bawat anggulo bubusisin, lahat ng panig uusisain, lalahad sa publiko, punto por punto. Mga kapamilya, kayo po ba'y pabor na maging legal ang marijuana bilang gamot? Makakasama po natin dito sa studio si Dr. Anthony Liachon, ang presidente po ng Philippine College of Physicians Foundation. Dr. Tony, umagang kaganda po sa inyo. Kaganda, Anthony. Opo, at narito rin po kapamilya ang co-author ng panukalang Compassionate Use of Medical Cannabis Act, ang Nurse Party List Representative Leia Pakis. Kumusta po? Magandang umaga. Kayo po ay doktor, no? Doctor of Education. Doctor of Education. Pero kayo po ba nurse? Nurse. Nurse din po kayo. Tamo nga naman, para ako nasa ospital ngayon. Meron tayo nurse, meron po tayong doktor. Okay, ano na po status ng panukalang batas na ito, Congresswoman? Ito ay, sa unang pagdinig ay pinag-usapan na ito at ang desisyon dito ay magkakaroon ng technical working group. Okay. Na gusto ko sana nakasama natin ang sina Dr. Liachon. Opo. Ano po ang, doon po sa mga hindi, baka hindi na susubaybayan yung panukalang batas na ito, ano po ba ang dahilan? Ba't po ba ito'y bumangon o nagkaroon ng ganitong proposal? Sino po nag-udyok sa inyo? Sino nagtulak po sa inyo? At ano po ang basis para po gawin po ninyo ito? Marami pong magulang, tulad po ng mga, may anak silang mga may epilepsy, Apa. yung ba pong madami pong tremors sa araw-araw, halimbawa kung may mga 12 na naninigas po sila, Apa. yung po halimbawa kung may cancer na wala pong makuha man lang ng morphine patch, Apa. at saka iba pong mga sakit na ninanais nating matulungan sila to have quality of life, may sakit na sila and debilitating. Sana po magkaroon tayo ng form ng medicine na pwede nating ma-alleviate ito mga ito. So this is a policy of hope, not only a health policy, but a policy of hope also for these people to have access to this kind of medicine. Meron po ba kayong batayan na masasabi, yung konkretong batayan para sabihin na ito pong marijuana talaga pong makaka-alleviate, sabi nyo nga, maiibsan ang sakit ng pong mga binabagit po niyong pasyente? Marami na po nagsasabi dito at there are around 557 studies na alam natin na hanggang ngayon ay pinag-aaralan. So talaga po may nakakatulong ito dahil kung hindi po ito nakakatulong, hindi ito pag-aaralan. Dr. Tony, bakit po ang stand po ng mga doktor dito ay kontra? Ano po ang rationale? Gusto ko lang i-clear na hindi kami against the compassionate use of medical marijuana for these kids na naawa tayo or mga cancer patients. Kami tumututol po do sa bill per se. Opo. Kasi alam po natin na ito na ang compassionate use po ay nasa ilalim na po ng regulasyon ng FDA noong 1992 pa. Nasa umiiral na mga umiiral batas na po siya. Gusto ko lang i-inform ang public na ang gamot na to at iba pang gamot ay nandun na po sa 1992 regulation ng FDA. Ang ibig sabihin nun, pagka meron kang kondisyon na nagamit mo ng lahat, merong mga gamot sa ibang bansa na pwede mong i-request na padatingin dito kahit hindi pa siya napuprove doon. O pwede po ba kahit na prohibited pa ang kategorya? Ang problema lang, ang caveat na ito, dadaan ito sa pahintulot ng PDEA or Dangerous Drug Board. Opo. Kasi hindi siya, may potential kasi siya for abuse and addiction. So dadaan mo na siya doon. Pag pinayagan siya, pwede mo siyang gamitin sa pasyente. Pero, pagka more than 2 na ang request mo na gamot na yon, gagawa po kayo ng clinical trial na dadalhin niyo po sa FDA para sila po ang magmo-monitor nito. At pagka effective po siya, saka natin ilalabas siya sa merkado. Ang Kongreso, paggawa ng isang ahensya para doon, ay inefficient and ineffective. Gagawa po kayo para sa isang gamot. Pag napatunayan yung gamot ay hindi effective at na-pull out into the market, ano na mangyayari po doon? Sa mga na-produce? Sa mga na-produce. Kung mapapatunayan the long run, maraming gamot na 5 taon successful. Like yung Ropecosib, after 5 years na-pull out in the market dahil nakakamatay sa sakit sa puso. Ang Kongreso at legislatura, walang kapasidad para i-monitor ito. At wala silang capacity to cope up with the dynamics and progress of science. Pero may tanong po ako dun, Dr. Tony. Kung meron na palang ganong umiiral na mekanismo,
Ang sinasabi po ba nyo na-avail na po ba yun ng mga tao? Alam ba, yung mga pasyenteng binabalik? Yes, ang daming pasyente na may isang gamot kami na kailangan nito, yung sa pulmonary hypertension, sildenafil, Opo. hindi pa approved sa Amerika. Ginagawa namin yon pa konti-konti. Opo. Pero kung kunyari marami ng request dito, dapat gawin na siyang clinical trial para ba ilabas siya sa merkado at may lisensya ka, may tamang regulasyon. Meron pong binanggit si Congresswoman Pakis dito, yung pong more than 500 ho ba na studies tungkol yeah. po sa efficacy ng... Ni-review ho namin, meron ho kami epidemiologists sa aming mga pinakamagagaling at mga batikan ho natin kasama sa syntax labbing, mga preliminary evidence na maliliit at hindi ho conclusive and effective and safe. Kung babasahin natin ng FDA website sa America and marijuana, kaya kahit may 23 states na ho sa Amerika meron ito, hindi po siya approved for medical uses kasi hindi makapag-submit po sa FDA ng Amerika ng ebidensya para gamitin ho for medical use. Siya ay na-approve for recreational use, pero ang FDA hindi po siya mapayag po sa Amerika. Klarong-klaro ho sa website ng US FDA. Siguro, categorical po, ang sinasabi nyo, hindi po totoong nakagagaling ang marijuana ayon mismo sa mga ekspertong... Sa ngayon, ang body of evidence ay magsasabing maliliit at kung meron mang ebidensya, hindi conclusive para gamitin siya with a huge potential for addiction and abuse. So, yun ho yung sinasabi ni CBCP President Soc Villegas na it's morally irresponsible to use this particular substance na may potential for abuse na makakasakit ng tao and more for recreational kung marami naman tayong gamot na pwedeng ibigay para maibsan ng sakit itong mga pasyente. May access po ba kayo sa ganung... ito po, very interesting po yung sinabi ni Doc Tony. Kung mismo ang Amerika, ang FDA ng Amerika, ay hindi po pinapahintulutan ang marijuana for medical use. Kasi kahit po dito, marami na pong gumagamit ng mga marijuana oil. Meron nga po tayong isa na nagsabi niya, 20 years old na yung anak niya na may epilepsy. And natatakot siyang sabihin yung sarap namin dahil nga baka huliin siya. Kasi po, kahit dun sa 9165 na Republic Act, ng Dangerous Drugs Act of 2002, pwede pong gumamit ng marijuana, but it's illegal to plant, to secure, to prepare. Yun po ang gagawin natin sana dito po sa ating House Bill 4477. Siguro pa para po, hindi niyo po rin ba alam na meron palang ganong umiiral na regulasyon ng FDA na pwede palang gamitin itong marijuana for limited use basta't dadaan sa kanila. Yung Hindi po na ang hindi kailangan ng natin bagong napapatupad. Yung po ang kinakailangan tingnan natin kasi ito naman pong bill is just a bill na gusto po natin kasi sinasabi natin health is a constitutional right. And every Filipino should be given that. Kung humihingi po itong mga magulang na ito ng alleviation from what their children are manifesting, then you should do something Mga about gaano it. karami po ang pasyente natin sa Pilipinas ng kaparehong sakit? Meron po ba kayong data? Well, hindi po ako makasagot doon, pero marami po tayo may epilepsy, may cancer. Alam naman po natin yung mga yun. Yung po may mga batang lundag ng lundag, nang walang tigil. Po yung po mga ganun. Ako po, lundag ako lang. Hindi po, pinapasaya ko. Doc Tony, ano po yung kasi andito na gumugulang na yung legislative process, ano po yung pwede nyong gawin siguro para po mawala yung fear ninyo na baka ito maging resulta pa ng... Alam mo, Tunying, isang dekada na akong humahanap ng reform at alam niyo naman tayo pro-patient. Pero mayroon hong certain principle of proportionality. Ibig sabihin, kung talagang kailangan siya to benefit the huge population, walang potential for abuse and addiction, at ang regulatory system natin at police system natin ay maganda. Alam mo naman, we are in a country on the edge of chaos. Ito ay nakakabahala kung apruban, lalo na kung hindi pa siya effective, hindi pa siya safe, may potential for abuse, pangit ang regulatory mechanism natin, ang FDA kailangan i-improve.
ang dami hong bagay na kailangan nating ayusin. Hindi ho tayo nagdadamot para sa pasyente. Don't take us wrong sa mga pasyente na nangangailangan. Hindi po. Ang puso ho namin ay para sa inyo. Gusto lang namin ayusin na hindi ang general population magsasuffer pagka nasa ibatas na po ito. Dr. Tony, salamat po sa inyo. Pwede, inimbitahin niyo po ba sila, ang mga doktor? Opo, panahon na para mag-usap-usap. Opo, tama po yan. Di ba po, hindi tayo magtatalo-talo. Sabi nga rin ni Doc, magtulong-tulong kami. Magtulong-tulong tayo. Kasi if you do not need that bill, then why not? Di ba? Tulungan natin palakasin yung RA 9165. O kung kinakailangan yung pag-usapan natin, kasi gusto ko din pong mapakinggan. At kailangan po may input mula sa iba't ibang sa sektor, lahat. lalo na para sa safety measures, assuming na makakapasa nga po ito. In-invite na po namin sila. And Maraming In-invite salamat niya po. ho ko tabi kahapon. Opo. At nagpapasalamat ako kay Congressman Pakis at napakinggan. Gusto ko lang namin ho kami magpaumanhin sa publiko at sa inyo po kung napariin ho ang aming pagtutol dito. Alam niyo naman ho, in a country na political po ang kampanya ngayon, we cannot cut through the noise kung hindi po madiin ang amin pong... Maraming salamat po sa inyo, Dr. Tony. Congresswoman Paris, mabuhay po kayo. Si Congressman Rodito Albano po may karamdaman, kaya ang kanya pong co-author, ang kausap po natin ngayon. Ang resulta po ng ating informal survey sa katanungan na sangayon ba kayong gawing legal ang marijuana bilang gamot? Ang nagsabi ng oo, sangayon kami, 58%. At ang nagsabing hindi, 42%. Magandang laban. Mga kapamilya, personal ko pong nakausap ang ilan sa mga magulang na nagsusulong at sumusuporta na gawing legal ang medical marijuana sa ating bansa. Sila pong mga ama at ina na hindi po kayang tingnan ang kanilang mga anak na inaatake ng karamdamang sa kanilang paniwala pwede namang maremedyohan. Silang mga naniniwalang hindi bali ng huwag gumaling ang may sakit na anak basta't kahit papaano ang hapdi ay maibsan. Sila na kapag ating tinanong ay nakahandang gawin ang kahit ano, gumastos ng kahit magkano para lamang wag mahirapan o kaya gumanaman ang pakiramdam at dinaramdam ng minamahal na supling. Hindi po natin sila masisisi, pati na po yung mga kongresistang nagpanukala na gawing legal sa atin ang marijuana bilang gamot. Ngunit hindi rin po naman natin pwedeng baliwalain ang katayuan ng mga doktor na isinatinig po ngayon ni Dr. Tony Liachon. Sila po yung mga eksperto tungkol po sa isyong ito. Ang totoo po nun, balita po para sa akin nang sabihin po ni Dr. Tony na sa Amerika pala, kung meron man 23 estado doon na legal ang marijuana, para sa mga addict, sa mga for recreational purpose. Ang mga doktor po na ito ang higit na nakakaintindi. Sila po ang higit na nakakaalam. Klaro po naman ang stand natin ng mga doktor, mga congressman, mga magulang, mga pasyente at pati ng simbahan. Hindi po dapat gamitin ang marijuana para maging high ang sinuman. Sobrang na po ang problema natin sa illegal at ipinagbabawal na droga, wag po nating dagdagan pa. Ngunit, ang higit na klaro po sa sinasabi ng mga doktor, wala pong sapat at konkretong pag-aaral na sagot nga ang marijuana sa mga binanggit na karamdaman. Baka imbes na maging solusyon, lumikha pa ito ng mas malaking problema. Kaya lubha pong mahalaga na ituloy-tuloy po natin ang pakikinig sa mga stakeholder sa isyong ito. Maganda pong ito ay pag-usapan dahil sa dulo po ng lahat ng ito, ang hatid nito sa ating lahat ay kabutihan. Wow man, pare! Okay ka ba dyan?